Hello guys. Hi guys, welcome back to our mini vlog. Welcome to Heart and Faith Diaries. So now, Mahal, may nag-ask sa atin ng question. Sabi niya dito, from Jaja to. Hi Mels. Sabi niya, ano ang pinaka-favorite part or fave part or moment nyo nung wedding? So, Actually, maraming special parts nung wedding at special moments sa amin. Yeah. Pero personally, I can consider yung worship time na favorite part ko ng Why wedding. worship, Mahal? Kasi iba pala yung pakiramdam ng nag-worship ka kay Lord nang kasama mo na yung tao na makakasama mo habang buhay dito sa lupa. And at the same time, at that moment, I know something is shifting in the spirit while we were worshiping. Yeah. And Parang I felt new door. I felt it personally na a fresh oil, a fresh anointing is being poured That's out right. upon us as we were worshiping on the altar. And to be honest, sa lahat ng mga experiences sa altar, that was one of the most memorable, Precious. na experience ko sa altar ng Panginoon. And ikaw, Mahal, anong favorite na part mo during our wedding? Sa akin, guys, ano lang. Bukod sa kiss the groom. Kiss the bride. Guys, kasi, kung di ko alam kung nababanggit ko siya sa mga mini vlog ng aming wedding. Pero siguro upload ko pa muna yung mga ibang parts sa wedding. Kasi guys, sobrang hands-on. Cause when it comes sa That's when it comes to the program. So, kung anong moment and part sa program, lahat talaga. Kasi nga siguro dahil ako yung nakakaalam din lahat. Pero isa sa pinaka-favorite ko, aside sa worship na kinuha na ni Pastor Dave, iba talaga kapag ikaw yung nauunang sumagot, nakukuha na yung ano. Ano sa'yo? Siguro sa akin is yung Kiss the groom. Hindi! Kiss the bride yun. Ay, maganda din yun, guys, ha? Very nakakaiyak din talaga yung moment na yun. Kasi, guys, kakaiba talaga. Insert the clip. Ching! Second, Pastor David, you may now kiss the bride. Diyan talaga kami umiyak. Oh, we were crying during Yeah, after the first kiss. after we kissed in the altar, we were crying. It just felt so special. Yeah, very special kasi sobrang ramdam namin yung presence ni Lord, yung grace ni Lord. Ramdam namin. So, yun na yung favorite niya, guys. Hindi! Ano na yun? Favorite namin vote. That's right. Hindi dahil sa kissing siya. It's because of there's something na pour out sa amin na matinding grace ni Lord during that time na hindi namin mapigilan. So anyway, going back sa question, sa akin siguro is yung vow. Yung vow part. Kasi iba pala guys, yung mag-message lang kayo sa isa't isa. Iba yung magpo-post ka sa social media ng message mo sa kanya. Iba pala kapag ang magme-message ka na sa partner mo, pero una sa harap ng Panginoon at pangalawa sa harap ng maraming witness. That's right. Ng love story niyo. So for me, hindi lang siya basta message na ito yung gagawin ko sa'yo sa ito yung promises ko, covenant ko. Hindi siya basta ganun lang. For me, it's something very important, very special. That's right. Kasi for me, it's you're telling it hindi lang sa partner mo eh. You're saying also, you are also saying it to God. Parang, kasi for It's a me, vow, Yeah. not just for men, yeah, but for God also. yeah, it's my covenant also to God na Lord, ito yung sinasabi ko sa Kanya, ito yung covenant ko sa'yo, yung vow ko, yung mga need kong gawin sa husband ko. And may isa akong nakitang post din, guys, sabi doon na kapag nakita mo yung asawa mo or yung ginagawa mo sa spouse mo is
is an act of worship. Magiging iba yung treatment mo sa kanya. So, na-remind din ako dun sa mga vow namin last time. Kasi, grabe, antindi ng mga vow eh. Kasi pwedeng magbitaw ka lang na ito yung gagawin ko. Pero when it comes to the marriage part na season, hindi mo na siya gagawin. So, for me, it's a challenge also na yung mga sinabi ko, hindi lang siya magaganda, mabulaklak na salita. But it's really my obligation, my responsibility na gawin lahat ng binitawan ko. Though it's not perfect, agad-agad, di siya instant. But I believe na yung mga words na binitawan ko during my vow part is tutulungan ako ni Lord sa biyaya niya na magawa ko siya. Kasi guys, during ginagawa ko rin yung vow, I asked the Lord to lead me sa mga right words na bibitawan ko. Kaya nga, joke ko sa una na it took me so long to finish that vow kasi nga, I asked the Lord. Kasi ang dami kong pwedeng sabihin eh. Ang dami kong pwedeng ma-post, guys, diba? Alam niyo naman madaldal ako when it comes to post, reflection and everything. Pero, nung nagagawa na ako ng vow ko, it's so different. Kasi, siguro nga, nandun yung part na sinasabi ko din siya kay Lord. At maraming witness na nakakita nun, na nakarinig nun, na talagang hindi ko lang siya bibitawan, pero gagawin ko siya. Kamusta love? Nagawa ko ba? Little by little guys, kasi 2 months pa lang kami magkasama and it's impossible na lahat ng mga nabitawan sa vows ay Magagawa agad. mapatunayan agad siya in just short period of time. Kasi yung mga binitawang pangako sa mga ganong area ng kasal, special sa vows, napapatunayan siya during tough seasons, tough times bilang mag-asawa. But I believe na able lang asawa ko na gawin yun kasi hindi lang yung galing sa puso niya, pero it's something na tinuturo sa kanya ni Lord. Yes. Tsaka I believe the Lord helped me do that. I mean, wrote that vow. I believe also na the Lord will also help me to do that. That's right. Kaya guys, even in just short period of time, 2 months pa lang kayo magkasawa, I saw the changes, I saw ang tawag dito, the improvements and even adjustments na ginawa rin ng wife ko para yung marriage namin ay maging healthy. At una pa lang, makapag-set kami ng mga bagay na tama sa marriage namin na magiging blessing siya long term. Yeah. At saka kasi for me, it's important to lahat ng mga gagawin mo sa umpisa, it's really important. How you start is very crucial. Kung ano lahat ng mga gagawin mo sa umpisa, malaki ang epekto niya sa resulta. That's right. So, kaya, ngayon pa lang nagsastart kami, inaayos kami talaga ni Lord. And naniniwala ako na hindi lang siya basta ayusan ng buhay, pero dahil may gustong i-build sa amin si Lord sa mga starting moments, especially our marriage. Kasi, kapag nagkamali kami ng build dito, pag nagkamali kami ng foundation dito, pag tayo dito sa una, mahirapan mahirapan kami in the long run, mahirapan kami sa result, baka magulantang kami na bakit ganting resulta yun ng marriage, baka kasi kung itatrack natin, baka nagkamali kasi pala kami nung umpisa. So that's why, ngayong starting kami, sobrang importante sa amin na ma-monitor namin yung nangyayari. Magkaroon kami ng evaluation sa mga nangyayari. Kaya challenging siya kasi walang blueprint yung marriage eh. I mean, there are godly principles. Pero yung step by step na dadaanan nyo, gagawin, you need to figure out along the process. So, sa biyaya naman ng Panginoon, pagtatagumpayan at kinakaya naman, na-navigate naman. Yeah. And malaking bagay, tama sabi ni Pastor Dave, wala ngang blueprint sa marriage, pero malaking bagay, malaking help yung word na Lord. Because it helped us na anong mga gagawin namin sa next step,
It guides us. It protects us. That's right. Sa mga unnecessary things na pwedeng hindi na namin madaanan. So, yun yung bagay. Kaya nag-start kaming mag-build ng culture, right? Culture sa building namin. Alam ko na na si Pas David dito lang yung sabi, love, dapat ganito gawin natin. Kasi kapag mahirapan tayo, kapag may mga anak na tayo, ganyan. So, we want the best. Hindi lang for us na kasi we're building a family na rin eh. Hindi na to about sa amin lang. Pero it's about for the family and also for the That's people around us na magbe-benefit ng obedience namin ngayon. Though mahirap siya. Hirap talaga. Madaming adjustment, challenge, pero worth it. Worth it. Sa una lang naman yung building process. So, yeah. Love, ito, may isang question. Hindi na siya about sa marriage natin or ano. Ay, pwede pala natin i-add kasi hindi ko pala ito natanong sa'yo. Sabi niya dito, kung merong nagtanong when it comes sa anong favorite natin part sa wedding, may nagtanong naman, paano ba tayo nagkakilala? So, kung usapang nagkakilala lang naman, guys, nagkakilala kami sa online, specifically sa Twitter. Yes. So, doon kami nagkakilala. Pero yung talagang nagkakilanlan bilang magkaibigan na Yung lumalim pa, nakilala yung mga something. Yeah. unti-unti na nagkakilala bilang magkaibigan, doon naman sa isang ministering pinagsaluhan namin online, which is yung Saints Community. Doon namin mas nakilala yung Maraming na-build up sa amin sa simulang part ng friendship namin. Bago pa yung courtship. Maraming area sa friendship namin talagang it's online. Yeah. Kasi may mga times nga guys nung nagkaibigan kami, even nung halos nagisimula na ako mag-court, parang may times na sa isang taon, isang beses na kami nakapagkita, dalawa, ganun. So, mas marami talaga sa online tayo. So, marami sa communication namin sa online, friendship namin sa online. Tsaka nung time kasi na yun guys, it's pandemic. So, restricted talaga kami sa paglabas. Hindi talaga kami pwede magkita. Pero love, dahil online tayo nagkakilala, hindi natatanong, follow-up question ka na lang. Pero dahil online tayo nagkakilala, mahal, may nagbago ba sa akin nung nakita mo ako sa personal? I mean, yung character ko, how I treat you online, may difference ba? Wala naman difference actually. May improvement. Mas lalo ko nakita yung yung care, yung love kasi iba yung online and iba rin yung pag nakasama mo na yun. Pero during friends tayo, kasi baka sabihin nila, pagkakita tayo na agad eh. Hindi during naman. friends tayo, love. Yung, nung nakita mo ko, nung magkaibigan tayo, may iba ba? Hindi, may difference ba? Or same lang ako sa online, sa offline? Halos same din. Kasi yung pagiging jolly, yung pagiging caring, thoughtful, it's still the same. So, kasi 'di ba kaya ko siya natanong, mahal, kasi 'di ba may mga taong ganito sa online. Oo. Pero pagdating sa personal, sobrang quiet, kasi hindi makapag-ano. So, same pa rin siya, guys. Walang pinagbago. Kung gano'n kadaldal sa online, gano'n din sa pag nakasama mo siya. kung gaano ako dito, guys. Ito talaga 'yun. So wala namang kakaibang adjustment nung nakasama ko talaga siya ng personal, ganun. Kasi kung gano'n siya ka-jolly online, ganun din sa personal talaga. Si Fast Dave, wala din naman. Ganun din naman siya. I mean, kung ano din siya nung online, ganun din siya ng personal. Kung gaano siya kaingay mag-preach sa online, ganun din siya. Ganun din siya Daldal ako, guys. Kaya, at guys, may mga magtatanong sa akin kung umingiti daw ba si Pas Dave, tumatawa. Yes naman. Nagbibiro naman. Grabe, ginawa nila akong robot. Oo, may nagtatanong sa akin na tumatawa pala si Pas Dave, umingiti pala siya. Ito guys, ganito ka fellowship guys, tumatawa din, ngumingiti din. Yeah. Kagaya nyo, tao lang din kami. Siguro mahal kasi super serious mo when it comes to preaching the word. Sobrang bold talaga kasi. And I believe yun na yung spirit na kinreate ni Lord sa kanya as He preached the word. Sobrang bold enough in preaching the word. And that's good. Pero isa rin yung reality na pwedeng i-shape ng social media yung buong pagkatao mo sa mata ng iba.
So, short disclaimer lang din na may mga taong nakikita tayo sa social media na maaaring magbigay sa atin ng perception kung anong klaseng tao sila. But, pag nakasama sila sa personal, Iba, it's different. It's different. At saka you will see them. That's right. So, before tayo mag-conclude sa isang tao online, kailangan natin talaga siya muna makasama. Lagi niya sinasabi sa akin, for example, may sabihin ako sa kanya, love, ganito pala daw si ano. Sabihin naman niya sa akin is, the love, I think, hindi pa naman natin siya nakikita eh. So, pag nakasama na lang natin siya. So, may ganun siya. Sa akin kasi guys, lalo na sa social media ngayon, madaling mag-conceive ng mga thoughts and ideas sa ibang mga tao, lalo na kung anong nakikita sa social media. Yeah. Pero ang principle ko, kailangan makasama ko muna siya Bago ko, ng matagal-tagal para makilala ko siya. Kasi I cannot believe someone's preconceived idea sa ibang tao nang dahil lang sa media. Yeah. That's right. So, yun yung isang bagay na, why not wait for the moment na allow ni Lord makita kayo ng tao before ka mag-conclude dun. Kasi, nasanay na tayo dun sa culture na, dahil ganito, ganyan. Yun na lang yung tingin natin Naalala sa tao. ko, before nung nagbi-ministry ako sa Facebook, via live stream, nagtuturo ako love. Tapos, at the same time, nagtuturo din ako sa Twitter, dun sa Twitter Space. So, may ministry dun, ang pangalan 77.7 FM. Tapos guys, pag nagpipreach ako sa Facebook, I was very serious. As in, all in ako pag nagpreach dun. Tapos, I'm very bold talaga dun sa area na yun. Pagdating naman sa Twitter, hindi naman sa di ako bold, pero may change of approach kasi alam kong different audience yung kausap ko at different audience yung nire-reach ko. So, sa Twitter kasi at that time, marami talagang mga parang siyang radyo, guys. Young people. So, nagbago ko ng approach. Yung approach na parang DJ sa radyo na nakakatawa, chill lang, relax lang. Tapos may isang nakapakinig dun sa sa Twitter habang nagmi-minister ako in a radio type, ganun, 77.7 FM. Tapos sabi niya, si Pastor David ba talaga to? May dual personality ata siya. Sabi. Na-judge ka na nun. So, yeah. Ang social media talaga, nagbibigay siya ng image sa isang tao, pero hindi yun talaga. See for yourself talaga na hindi masama loob ko doon na it's just a funny story na pwede pa lang ang social media talaga ay mag-create ng image sa isang tao. Pero makikilala mo ang isang tao na nakasama mo na siya. Yeah. I like what Pastor David says, see it for yourself. Kailangan mo talaga siyang makita. Sa personal, That's makasama, maka-fellowship, makaupuan. Alam nyo, makikilala nyo talagang isang tao once nakaupuan nyo siya. That's right. Once nakaupuan nyo siya. Yeah. Totoo. So, wag tayo mag-conclude agad sa kung sino siya sa social media. Kilalanin muna natin sila kasi baka hindi naman ganun yung personality talaga nila. Hindi naman talaga sila ganun. Totoo. May naglagay lang sa kanila ng ganun. Kaya may iba talaga na sumusuko na lang sa social media kasi sumusuko na lang sa real life dahil sa mga sinasabi o nare-receive nila sa social media. So, let's be kind. Let's be gentle. And let's speak life and see it for ourselves kung totoo ba talaga yun or hindi. Kasi may mga experience akong may mga nagbanggit sa akin na ganito, ganyan yan. Sa isang personality, ganito, ganyan, na mga hindi magandang mga salita. Then, sinubukan kong kasamahin yung tao kung ano ba talagang klaseng tao yun. Nung nakasama ko, I was shocked kasi lahat ng... It's so different. It's very different. Lahat ng sinabi sa akin, opposite ng kung ano talaga siya. Very kind, my heart like Jesus. So, doon ko nakita na na-establish akin yung principle na kung gusto makilala ang tao, do not rely on social media. Kailangan mo muna siyang makasama. Because it's easy to post, it's easy to take videos. But, ang isang taong makasama ng matagal, you will really know that person very well. Yeah. So, at saka ang mga chismis, humihinto sa matalinong tenga. Kaya kapag may narinig ka about someone na may mga foul words against dun sa taong wala naman dun sa conversation, kung kailan kayo nag-uusap, dapat huminto na sa'yo yun. Encourage mo lang din na yung tao na nagsasabi sa'yo. Baka hindi naman. Subukan mong kasamahin mo muna yung tao bago mo sabihin yung mga bagay. Yeah,
that's right. Ganda naman. Mm. Last question, Mahal, before we end it. It's not about the relationship na anymore. It's about discipleship. Mm. Sabi niya, kung ano-ano yung ways nyo po for intentional discipleship. Ano yung mga ikaw, Mahal, kasi magkaiba kami ng approach, guys, eh. Pero may same thing, pero may ibang approach, may ibang wisdom when it comes to discipleship. Pero Mahal, ikaw, paano ginagawa mo anong ways mo to build intentional discipleship sa mga disciples mo? It depends ka sa sa tao nga abutin mo kung saan mo siya pwede maabot. Kasi when it comes sa discipleship, hindi Iba-iba sila ang muna nga abot sa'yo, ikaw ang aabot sa kanila. Sa kung saan mo sila pwedeng abutin. For example, I have a friend na talagang sa usapang basketball, makausap mo siya. Pero sa ibang bagay, hindi mo siya makausap. So, naabutin ko siya sa kung saan ko siya pwede maabot. I will play basketball kasama yung taong yun. I will invite that person sa mga basketball runs. And then, from that moment, makakapag-build ako ng relationship sa kanya. That's very intentional. Very intentional. So, dun pa lang, after nang makapag-build ako ng relationship, then I will be able na maibahagi kung anong gusto kong ibahagi sa kanya. And it's easier for that person to listen. Kasi inabot mo siya sa kung nasan siya. Yeah, that's right. So, yun yung sa akin. I use the tool na pwede kong magamit sa kung nasaan yung tao. Ganda. Siguro, sa akin is, kagaya doon, pag-abot talaga, you need to see nasan bang sitwasyon, nasan bang, kumbaga, state, yung dinidisciple mo. Kailangan mo siya makita. Kailangan mo siyang abutin kung nasan siya. Kasi hindi mo pwedeng asahan yung disciple mo or yung dinidisciple mo na abutin ka eh. That's right. Kasi as disciplers, ikaw ang aabot sa kanya. Ikaw ang mag-reach out. Ikaw ang mag-build, ikaw mag-start, ikaw mag-approach. So, to build intentional discipleship, kailangan mo talagang mag-build ng relationship first. For me, pinaka-practical way para makapag-build ka ng intentional discipleship is yung relationship. Unahin mo muna, makipagkaibigan ka muna. Magpakilala ka, sino ka, kasi it's hard for a disciple to entrust himself or herself to someone kung hindi niya naman yun kilala. So, I believe, para i-open up nung tao na yun or yun yung dinadisciple mo, yung puso niya sa'yo o yung life niya sa'yo, you need to build relationship. That's right. You need to know her. You need to introduce yourself, allow him, her, na makilala ka din. Kasi pag nakilala ka niya, it's easy for her or him na ipagkatiwala yung buhay niya sa'yo. Yung walk niya with the Lord, and papasok na dun yung ibang aspect and area ng buhay niya. So, pinaka-practical way, build relationship. Kaibiganin mo, labas mo. That's part of intentional discipleship, yung mag-set ka ng time sa kanya, mag-build ka ng time, kamustahin mo. That's part. Practical yan. So, that's... Minsan naman yung sa mga mommies naman, halimbawa, kasi may mga mommies na may desire na abutin yung mga kapitbahay nila, ganun mga nanay. So, ito naman yung isang area in discipleship kasi ito sa mga young people to na halos na approach eh. So, kapag mga mommies in the neighborhood, pwede ring kapag nagluto ka ng tanghali, mami, tapos may pa-extrahan mo yung niluto mo, abot mo doon sa gusto mong i-reach na specific na tao, katukin mo, bigyan mo ng pagkain, kamo, sobra sa niluto. Pero sa totoo lang, intentional mong sinobrahan talaga yun. So, yung mga ganong bagay, small things matter because there are times people won't listen to you hanggang sa malaman nilang may pakika muna sa kanila. So, you need them feel that you care. People doesn't care about what you know until they know first that you care. Yeah. I like it. So, hanap ka talaga ng best time, best ways na pwede mo siyang maabot sa area na kung nasan siya. Hindi siya ang mag-adjust. It's us talaga. So, kung paano tayo inabot ni Jesus,
Ganon. Kapag umabot ka na sa part na, ba't ako yung aabot? Ba't ka palagi? Balik ka sa ginawa ni Jesus. Yun ang maging pattern natin. Hindi yung pattern na sinasabi namin sa'yo, pero yung pattern ni Jesus. Kasi pag yung That's pattern right. ni Jesus, ang sinundan natin kung paano siya umabot, kahit anong sakit, kahit anong rejection, anong pwede nating maranasan sa discipleship, di ka titigil. Kasi nakita mo na worth it to kasi ito ginawa ni Jesus. That's Una, sa'yo. Pangalawa, gagawin mo sa iba. At yun yung pinapagawa talaga niya. Hindi ka mapapagod gawin yung isang bagay kapag alam mong malinaw na galing siya sa Panginoon. That's right. Yeah. So, yeah. That's it. I think nasagot ko naman. Nasagot na naman namin yung ano. So, Mahal, meron ka bang gustong share or encouragement sa kanila when it comes entering in marriage or in a relationship? Magpahulma ka muna kay Lord bago ka pumasok sa relationship or marriage kasi it's very easy na pumasok sa relationship even sa marriage as long as you have the money, may partner ka na. That's right. It's very easy na pumasok sa marriage pero It's hard to commit. before first enjoy your season, maximize your season para walang masayang na season at hindi ka tumanda ng paurong kapag nasa marriage ka na parang gusto bumalik sa pagkabinata, pagkadalaga kasi hindi na maximize. So, before first and enjoy your season ngayon. Madali lang pasok sa marriage pero napakahalaga ng paghahanda bago yun. No Jesus. No No Jesus. Jesus. No Jesus before entering relationship. Before ka humawak ng buhay ng iba, ipahawak mo muna sa Diyos ang buhay mo. Kasi mahirapan kung humawak ng buhay ng iba at pag-alaga ng buhay ng iba kung yung sarili mo wala sa tamang kamay, wala sa tamang pangangalaga, mahihirapan kang gawin yung isang bagay. So, no That's right. Jesus. No Jesus. Let Him fill the void in your heart. That's right. Let Him satisfy you first. Kasi kahit masok ka sa marriage or relationship, it will never ever satisfy you. Only Jesus. That's right. Only Him can complete you. So, yeah. And if you have Jesus, you have everything. You have the things that you need sa mga next step na gagawin mo, hindi lang sa marriage, pero sa mga iba't ibang area ng buhay. So, yeah. That's it. That's right. Thank you guys Thank for you, watching. So, let us know kung may mga questions pa kayo. Faith, life, love, na pwede namin ma-share. We will answer it. Yeah, but with the help of God's wisdom, samahan namin kayo and at the same time, tulungan natin ang isa't isa sa mga area na palakasan tayo. So, yeah, see you guys in our next vlog. Shalom!